ano po ba ang salita ng Diyos? So, ang salita po ng Diyos ay yung mismo pong Biblia. Yan po, no? So, ang salita po ng Diyos ay mismo pong Biblia. Ito po ay sinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Ngunit ang karunungan nila ay hindi sa sarili nilang karunungan. Kanino po nagmula ang karunungan? Sa Diyos. Ang sabi po ng ilan, hindi dapat paniwalaan ng Biblia kasi sinulat lang po ng tao. Tama, sinulat po yan ng tao. Bakit? Pwede ba po ang magsulat nito, baboy? Pwede po ang magsulat nito, unggoy? Pwede po ang magsulat nito, manok? Siyempre po, sino magsusulat? Yung binigyan ng Diyos na kakayanan na magsulat. Kapag ang Diyos ay bumaba po sino sa mundo, as in siya ay Diyos, mamamatay po tayong lahat. Kaya nga po si Jesus, pinadala niya bilang isang tao. Kasi kailangan makarelate siya sa tao. Unawaan po natin, kaya po ang salita ng Diyos ay, ang Biblia po ay mismong salita ng Diyos. At mamaya po mas mauunawaan pa po natin yung patungkol dito. So isa po sa mga katangian ng salita ng Diyos ay, so meron po tayong tatlong katangian na pag-aaralan patungkol sa salita ng Diyos. Actually po, napakadaming masasabi patungkol sa salita ng Diyos. Dahil limitado lamang po ang oras natin, pumili lamang po ako ng tatlo. So yung tatlo pong ito ay pagbulay-bulayan po natin. At nawa ang Espiritu Santo po ang lubusang magpaunawa sa atin. So yung una pong katangian ng salita ng Diyos, ano po yun? God's Word is authoritative. Ayan po. God's Word is authoritative. Ano pong ibig sabihin yan? Ang salita ng Diyos ay may otoridad. Ibig sabihin po nun, may karapatang ito na bigyan tayo ng dapat gawin. Yun po yung ibig sabihin ng may otoridad. Halimbawa po, di ba? Ang presidente, may otoridad siya sa atin. Na tayo ay bigyan ng utos at dapat tayong sumunod sa utos. Kapag hindi tayo sumunod sa utos na yon, merong kaparusahan. Ganon din po sa tahanan. Ang mga magulang ay may otoridad sa mga anak. Dahil ang magulang ang nilalaga ng Diyos upang mamuno sa mga anak. So ganon din po, ang salita ng Diyos ay may otoridad sa ating buhay upang tayo ay pangunahan sa lahat po ng ating mga gagawin, sa lahat po ng ating maaaring maging desisyon. Yun po yung ibig sabihin ng authority. Ang sabi nga po sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, ano pong sinasabi ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Makikita po natin dyan, ano ba yung otoridad ng salita ng Diyos? Una, ano po ang ginagawa ng salita ng Diyos? Ito po ay nagtuturo ng katotohanan. Noong panahon po nila Jesus, kahit noong panahon pa po nila Abraham, noong mga sinauna pa po, uso na po ang fake news. At lalo po ngayon dahil sa AI, di ba? Hindi mo na malaman kung ano ang totoo at hindi. Noong nakaraan nga po, di ba, merong mga video tungkol dun sa Los Angeles wildfire. Yung nakalagay po doon, yung Hollywood na sign na susunog. Pero fake news po pala yun, yung pala yung talaga nasunog. Ang nasunog lang yung mga kabahayan at yung ibang part doon. So, makikita natin na napakahalaga na alam natin ang katotohanan. Kasi, kung binasa po natin kanina, yung Matthew chapter 4, makikita natin, di ba si Satan, paano niya tinutukso si Jesus? Ginagamit niya yung salita ng Diyos ng out of
context. Diba? Sabi niya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga. At sabi sa kasulatan, ililigtas ka ng mga anghel. Eh kung si Jesus, hindi niya alam ang salita ng Diyos. Oo nga, iligtas ako ng mga anghel. Mapapatunayan lalo na ako nga ay sa Diyos. Pero hindi eh. Huwag natin, sabi ni Jesus, huwag mong sumukin ang iyong Diyos. So ito po ay nagtuturo sa atin ano ba ang totoo at hindi totoo. Especially sa panahon ngayon na marami ng mga bulaang propeta. Marami ng maling naturuan. At dapat tayong maging matalino. Paano po? Basahin at aralin po natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, ano pong sabi dyan? Pagsaway sa kamalian. Alam niyo po ba, bilang isang guro, itong henerasyon na to, napakahirap maging isang guro. Bakit? Ang hirap sawayin ng mga bata. Napakahirap. Kung kailan lang nagalit ako. Kasi yung estudyante ko, tinawag ko siya sa pangalan. Sabi niya sa akin, oh! Ganun siya sumagot sa akin. Talagang sa sobrang inis ko, sabi ko sa kanya, tropa ba tayo? Tropa mo ba ako? Para naging gangster, no? Yung sa emosyon ko po ba? Sabi ko, nak, hindi mo ako tropa. Teacher mo ako. Hindi mo dapat ako tawagin ng gano'n. Kumbaga, yung pakikipag-usap nila sa atin parang ayos lang, normal lang. Pero hindi nila alam, hindi tama yung gano'ng pagsasalita. No? Hindi nila alam na dapat merong paggalang sa bawat nakatatanda. Sabi nga po ng kawikaan, di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi mo rin masisi yung bata kung ba't siya ganon. Kasi walang matuwid na pagtuturo sa kanilang tahanan. At yung batang yon, broken family sila. Di ba po, kapag walang salita ng Diyos, walang magtutuwid dun sa mga maling gawain. Kaya huwag po kayo magtaka kung darating ang panahon, ang mga bata ay mas suwail na kaysa sa panahon ngayon. Sapagkat yun po yung nasusulat, sabi na Apostol Pablo kay Timoteo, mas magiging suwail sa magulang ang mga anak. At nangyayari nga po ito hanggang ngayon. At mas magiging suwail pa sila dahil doon po sa mabilis na paglago ng teknolohiya. Sunod po, sa pagtutuwid sa likong gawain. Sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang Biblia po ay kumpleto rekados. Lahat po ng pangangailangan natin. Problema mo sa asawa mo, nandito. Problema mo sa anak mo, nandito. Problema mo tungkol sa pinansyal, nandito. Ano lang po kailangan natin gawin? Salisigin po natin ang Biblia. Hanapin po natin yung salita ng Diyos. Sabi ni Haring David, ang salita ng Diyos ay kasing tamis ng pulot, pukyutan. At ito ay mas mainam pa sa rito, mas mainam pa sa pinakamahal na bato. Ang salita po ng Diyos ay ang tunay na kayamanan. Ang Biblia po ay hindi lang po basta ordinaryong libro. At kapag nagbasa po tayo dito, hindi po natin ito babasahin ayon lang po sa gusto natin. Halimbawa, may nabasa ka, pero ayaw mong sundin. Pag sinabi po natin God's Word is authoritative o ang salita ng Diyos ay may otoridad, ibig sabihin po nun, dapat itong sundin. Walang pagreklamo, walang pag-alinlangan. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi pipiliin mo lang kung ano yung gusto mo. Ang salita ng Diyos ay magiging mabuti para sa'yo kung ito ay susundin mo. Ngunit kung hindi mo ito susundin, tiyak, mapapahamak ka. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Halimbawa po, si Haring Josiah po, kilala niyo po si Josiah? Ayan po nasa harapan. So si Haring Josiah po,
ay isa sa mga hari ng Juda, na naging hari ng Juda. At si Haring Josiah po, sa lahat ng hari, isa siya sa mga hari na nag-ayos ng pagsamba sa Diyos. At dahil po nung panahon ni Haring Josiah, ang mga tao ay naligaw ng landas. Dahil yung kanyang lolo na si Manases ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At yung aklat po na ito ng kautusan ay iilan na lamang at nawawala pa. So nung panahon niya, halos hindi na nababasa ang salita ng Diyos. Hindi nga po nabasa. Kaya nga po, nung matagpuan nila ang salita ng Diyos, gayon na lamang yung naging reaksyon ni Haring Josiah. Ang sabi po dito sa ikalawang Kronika, chapter 34, verses 19 to 20, nung panahon po ito, laganap ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maraming mga ribulto, maraming mga altar para sa Diyos-Diyosan. Diba ang sabi po ng Panginoon sa mga Israelita, wala kang ibang sasambahin Diyos, kundi ako lamang. Dahil po nung marami silang Diyos-Diyosan, ang kasalanan po ay talama. Andun po yung immoralidad, andun po yung katigasan ng ulo, andun po yung kahirapan. Pag wala pong salita ng Diyos, magulo. Ganun po yung panahon ni Haring Josiah, bago po siya umakyat sa pwesto. At nung siya ay naging hari na, sinimulan niya ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsaliksik sa salita ng Diyos. Ito nga ba yung sinasabi doon? Nang marinig ng hari, si Haring Josiah po yan, ang nilalaman ng aklat. Ito po yung unang pagkakataon na marinig nila muli po ang salita ng Diyos. Pinunit nito ang kanyang kasuotan. Inutos na agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Shaphan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Shaphan na kalihim at kay Asiyas ang lingkod ng hari na sumungguni kay Yahweh. Ang sabi niya sa verse 21, sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalalabing sambayan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito. Nung panahon po ngayon, ang ginagamit po na salita ng Diyos po, yung sinulat ni Moises. Ano po yun? Yung Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, at Deuteronomy. Ang sabi po ng mga scholar, marahil daw po ang nabasa nung oras na yon, nung kalihim niya yung nagbasa, ay yung Deuteronomy chapter 28. Alam niyo po yung Deuteronomy chapter 28? Yun po ay patungkol sa pagpapala at sumpa ng Diyos. Pagpapala pag sinunod mo ang utos niya, at sumpa kapag hindi mo sinunod ang utos niya. Kaya ganun na lang yung reaction ni Haring Josiah. Dahil nakita niya kung gaano makasalanan ang Juda, Jerusalem at Israel na tumalikod sila sa kautusan ng Diyos. Kaya ganun din po sa ating buhay. Pag binasa niyo po yung buong kronika na to, yung 34 at 35, makikita natin nagkaroon ng revival sa pagsamba sa Juda at Jerusalem. Nagkaroon muli ng tunay na pagsamba dahil nabasa nila ang salita ng Diyos. Ganon din po sa ating buhay. Hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating buhay kung tayo ay hindi babaguhin ng salita ng Diyos. Ang salita lang po ng Diyos ang kayang magbago ng buhay ng tao. Wala na pong iba. Amen po ba? Pakisabi niyo nga po sa inyong katabi, ang salita ng Diyos ang may kakayahang baguhin ang buhay mo. Kaya basahin mo ito. Amen po ba? Hindi lang po basahin, sundin din po natin ang salita ng Diyos. Si Haring Josiah, nung nabasa niya, wala pa siyang ginawa, may ginawa siya. Lahat ng ayaw ni Yahweh, pinaalis niya.
Lahat ng kasuklap-suklap kay Yahweh, pinasira niya, pinatanggal niya, winasak niya. Ganun po yung ginawa ni Haring Josiah. At ganun din po, kapag nabasa natin ang salita ng Diyos, tumugon tayo sa pamamagitan ng pagsunod. Wasakin din natin ang anumang mga kasalanan. Alisin din natin yung mga bagay na nagiging hadlang sa relasyon natin upang makilala ang tunay na Diyos. Nang sinunod ni Josiah ang kautusan ni Yahweh, nagsimula ang pagbabago sa Juda at Jerusalem. Kung nais din po natin magkaroon ng pagbabago sa buhay natin at sa ating pamilya, basahin at sundin po natin ang salita ng Diyos. Bukod pa po dito, ang salita nga po ng Diyos ay may otoridad. Kaya, ang mga bansa ay dapat nasundin ito, hindi lamang po ng mga ordinaryong tao. Ako po ay napagpala, nung napanood ko yung pagtatalaga kay Donald Trump. Kilala niyo po si Donald Trump? Yung bagong presidente ng Amerika. So, pinag-pray po siya ni Franklin Graham. So, isa po lingkod ng Diyos. At nung nag-pray po doon si Franklin Graham, ginamit niya po yung salita ng Diyos doon sa panalangin niya. At ito po yung sinabi doon ni Franklin Graham. Sabi niya po doon habang pinapanalangin niya si Donald Trump, sinambit niya po yung nasa Daniel chapter 2 verse 21. Pwede nga po ba natin paki-flash? Sabi po dito, siyang nakakapagpabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luplupan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Alam po ni Franklin Graham na hindi dahil sa sariling kakayahan ni Donald Trump kung ba't siya nilagay din sa pwesto. Iba po, naging presidente na siya, pero nilaupo rin ng Diyos maging presidente siya. Pangalawang beses na po. Kung hindi ako nagkakamali, siya lang po yung unang presidente na na-elect ng 2 beses. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagluluklok at nag-aalis ng sino mang mga pinuno sa iba't ibang bansa. Yan man ay sa bansa natin o sa mga makakapangyarihang bansa. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang nagluluklok kung sino man yung nais niya. Yung po yung ibig sabihin ng God's word is authoritative. Hindi lang po dapat sundin ng mga pangkaraniwang tao, kundi maging ng mga hari, maging ng mga namumuno, dapat sundin ang salita ng Diyos. Gaya po ni Haring Josiah. Kung yung hari po sinusunod, how much more po tayo ng mga ordinaryong tao. Dapat po natin sundin ang salita ng Diyos. At ako po ay namamangha dahil ang unang utos na narinig ko pong sinabi ni Donald Trump, ang gender na lang po ay babae at lalaki. Wala ng lesbian, wala ng gay, kundi babae at lalaki. Nasa salita mo ba ng Diyos yun? Opo. Sapagkat ang nilikha lamang po ng Diyos ay 2, isang babae at isang lalaki. Hindi po natin kinokondem ang ibang kasarian. Kung sinasabi nilang sila ay babae kahit lalaki sila, o sinasabi nilang sila ay lalaki, at sinasabi nilang babae sila kahit lalaki sila. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero dapat natin malaman ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos ang mga homosexual, ang nagpa-practice ng homosexuality. Ang sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto. Kaya nga po, maalala nyo, di ba, ang Sodoma at Gomora, bakit po ito tinupok ng Diyos? Dahil sa immoralidad. At ang Diyos, hindi siya nagbabago. Kung sino siya noon, siya pa rin hanggang ngayon. Hindi niya pa rin hahayaan na ang tao ay magkasala. Sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. At ang sabi nga rin po sa awit 119 verse 89, may mga Biblia po tayo, ang sabi po doon, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas walang hanggan.
matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang sabi rin po dito sa Isaiah 40 verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang sabi ni Jesus, magkakamula ang lahat. Itong mundong to, mawawasak. Diba po? Itong mundong to, balang araw masisira. Pero ano po yung mananatili? Ang salita ng Diyos. Kahit tayo may mananatili, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Yung mga tunay na sumasampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos, yun po ang mananatili. Ano nga po ulit yung unang katangian ng salita ng Diyos? God's Word is authoritative. Meron kang otoridad sa buhay mo. Pag sinabi niyang gawin mo ito, gawin mo ito. Sapagkat dito, magkakaroon ng direksyon ang iyong buhay. Yung ikalawa naman po, God's Word is reliable. Reliable. Sa Tagalog, ito ay totoo, ito ay tunay, ito ay maaasahan, ito ay tapat at mapagkakatiwalaan. Yun po yung ibig sabihin ng reliable. Ang salita ng Diyos ay tunay, tapat, totoo, maaasahan, at mapagkakatiwalaan. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang nagtitiwala sa salita ng Diyos, kailanman hindi mabibigo. Sa ibang salin, kailanman hindi mapapahiya. At sa akin pong buhay na patunayan ko na ang salita ay totoo at maaasahan. Alam niyo po ba na si Satanas, lagi niyang tinutuwis ang salita ng Diyos. Doon pa lamang po diba sa Garden ng Eden, kung maaalala niyo po sa Genesis chapter 3, paano tinukso ni Satanas si Eva? Diba sabi niya, para po tama po ang aking sasabihin, sabi niya po dito, totoo ba sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Sa Genesis chapter 3 verse 1. Ang approach agad ni Satanas, totoo ba? Diba po? May question mark agad. Totoo ba? Sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Tingnan po natin Ang utos ng Diyos kay Eva, lahat maaari mong kainin. Pero sabi niya, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anuman? Nakita niyo po? Ang sabi ng Diyos, maaari niyong lahat kain. Ano lang hindi pwede kainin? Isa lang. Yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Pero sabi ng Satanas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Ang pinapakadalas sila, bawal mong kainin yung mga bungang kahoy na yan. Diba po? Nakikita na pinatuwis niya po yung salita ng Diyos. Sa verse 2, tingnan po natin. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ihibuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Tama si Eva. Kapag kumain sila noon, diretso yung sinasabi ng Diyos, mamamatay siya. Pero anong sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Diba? Si Satanas ay prinsipe ng kasinungalingan. Tinitwist niya ang salita ng Diyos upang malindang ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Sabi ng Mateo, kahit yung mga pinili ng Diyos, malilim lang pa. Yung pinili ng Diyos, malilim lang pa. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. Si Satanas, aakitin ka niya sa mga magandang bagay. Papakita niya sa iyo, gaya ng ginawa niya kay Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian sa mundong ito, sa sanlibutan ito. Pero, hindi niya ipapakita sa iyo yung consequence. Halimbawa po,
Isip lang po ako ng medyo, magandang halimbawa. Halimbawa po, social media. Yan po, no? Social media. Sige, mag-browse ka lang ng mag-browse yan. Magandang mag-browse yan, marami kang makikita. Pero hindi mo nalalaman ay naubos na yung oras mo sa kaka-browse. Hindi ka na nakagawa ng gawaing bahay, hindi ka na nakabasa ng salita ng Diyos. Ano pa? Premarital sex. Sabihin sa Satanas, okay lang yan, ginagawa na naman nila yan, kahit hindi kayo kasal, pwede yan. Pwede yan, kasi ginagawa naman ng iba yan eh. Hindi yan bago. Makaluma na yung hindi ginagawa yan ng bago'y kasal. Pero ang salita ng Diyos, ang gusto niya, ang sex po ay regalo ng Diyos. Hindi po yan masama. Pero tinuwis ni Satan ang patungkol sa sex. Ang ginawa ni Satan, ang sex po ay banal sa harapan ng Diyos. Ito po ay binigay niya sa mga tao upang magkaroon sila ng kaligayahan sa isa't isa. Ngunit, dapat ito ay ginagawa lang sa konteksto ng kasal. Para mas lalo natin ma-enjoy yung sex. Pero si Satan, dahil na siya ay sinungaling, hindi niya sasabihin sa iyong consequence kapag ikaw ay nag-commit ng sex kapag hindi ka pa kinakasal. Kaya bakit ngayon maraming maagang nabubuntis? Hindi niya sinabi yun. Na kapag ginawa mo to, mahihirapan ka magpalaki ng anak, hindi ka makakatapos ng pag-aral, maghihirap ang buhay mo, hindi mo matuturuan ng tama ang mga anak mo. Hindi niya sinabi yun. Pinapakita niya sa iyo yung sarap sa umpisa, pero hindi niya sasabihin sa iyo yung magiging resulta sa bandang huli. Amen po ba? Pinakita niya kay Eva na pag kumain siya ng bunga, magkakaroon siya ng karunungan. Pero hindi niya sinabi na pag ginawa mo to, yung buong lahi ng tao ay mababao na sa pagkakasala. At kailangan pang mamatay ni Jesus para sa atin. At tayo dapat ay mapupunta sa impyerno. Yun po yung bunga ng kasalanan. Naunawaan po natin, si Satan, lililangin niya tayo na maganda to. Pero ang totoo, merong consequence po ang kasalanan. Kaya maging matalino po tayo. Sabi nga po sa 119 verse 38, Awit 119 verse 38, tandaan po natin, kapag may sinabi ang Diyos, pagkatiwalaan po natin. Sapagkat hindi po yun para sa ating ikasasama, kundi para po yun sa ating ikabubuti. Sabi po dito, yaong mga tuntunin mong inuukol mo sa amin sa lahat ay naaangkop at matapat ang layunin. Pag binasa niyo pa po yung Genesis, ano po yung unang kasalanan? Murder. Di ba? Yung kapatid niya, pinatay niya. Sino yun? Si Cain at si Abel. Sa Genesis chapter 4. Pagkatapos magkasala, doon sa Garden ng Eden, ang unang kasalanan na bunga ng pagkakasala ni Eva at Adan, murder. Unahan po natin, dahil nga po may bunga ang kasalanan. Hanggang naipasa na ang kasalanan hanggang ngayon. Ngayon po, para mapatunayan po na ang salita ng Diyos ay tunay at tapat, sabi po kasi ng mga atheists o yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, gawa-gawa lang daw po ang kwento sa Biblia. Ngayon po, nais kong ipakita sa inyo, hindi gawa-gawa. Pag sinabi ng Diyos, nangyari po talaga sa Biblia. Halimbawa, ang Noah's flood. Ang sabi ng ilan, hindi totoong nagkaroon ng baha. Pero ang totoo, nagkaroon ng malaking baha sa buong mundo. Bakit magkakaroon ng mga fossils o mga bakas ng namatay na isda at iba pang uri ng laman dagat sa bundok ng Everest? Ano po yung Mount Everest? Pinakamataas na bundok sa buong mundo. Bakit po magkakaroon ng mga fossils? Alam niyo ba yung mga bagay ay na nabubulok, nagpamangkin sa
sa lupa. Ang tawag po doon fossils. Ito po yung nakita ng mga archaeologists at ng mga scientists pinag-aralan po nila. Thousands of years ang edad. Yung mga taong di sila naniniwala na talagang merong malaking flood. Pero isa lang po ito sa patunay. Marami pa pong patunay na talagang nagkaroon ng malaking baha. Totoo po ang nangyari sa panahon ni Noah. Na meron talagang malaking baha at dahil yun sa kasalanan ng tao. Kung ginunaw niya po ang mundo sa pamamagitan ng tubig, darating ang panahon, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Totoo po na nangyari ang Noah's Ark o yung malaking pagbaha. Ayan po, yung po mismo yun, nagaling po sa Mount Everest. Yung isda, yung mga shells, mga marine fossils, no? Paano makakarating niya doon? Maliban na lang kung umangat yung tubig, no? Sunod, Sodoma at Gomorrah. Ayan. Sodoma at Gomorrah. Totoo rin po ang Sodoma at Gomorrah. Noong una, ayaw nilang paniwalaan na nagpaulan ng Diyos ng asupre. Pero yung mga archaeologists at scientists sa patunayan, meron nga lungsod na ang pangalan ay Sodom at Gomorrah. Nagtataka sila bakit itong lugar na ito kakaiba yung mga hugis. May parang mga pyramid, parang may struktura sa ilalim. At bakit yung kanilang lupa ay ang content ay sulfur. Ang lugar po na yun ay, di ba, Middle East po yun? Itong lugar lang na ito yung mataas ang content ng sulfur. At dun po sa kanilang nakita, yung tinatawag na Ebla tablets, nakita po nila dun yung kasaysayan ng lugar na meron talagang lugar na ang pangalan ay Sodom, Jerusalem, Gaza. So marami pong mga patunay na totoo ang Biblia. Hindi po nasisinungaling ang Biblia na ang mga yan ay nangyari nung panahong iyon. Unawan po natin. Sunod po. Yung mga Egyptyo, ano po yan? Yung tumawid. Yung tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula at ginawa niyang highway. Ginawa niyang highway ang Red Sea. Hindi po yung gawa-gawa lang. Totoo po. Nakita po nila bakit merong mga chariots, gulong ng chariots, doon sa seabed, sa pinakailalim ng dagat. At nung actually nga po, nung nakalagay po doon, gawa po ito sa gold, kaya hindi siya ganong natunaw. Kasi kung gawa lang yan sa kahoy, di ba madidissolve yan ng tubig? Pero dahil ito po ay gawa sa gold, metal yan hindi po yan agad natunaw. Bakit magkakaroon ng gulong ng mga karwahe sa ilalim ng dagat? Maliban na lang kung totoo yung sinasabi sa Exodus. Na nilunod ng Diyos ang mga Egyptyo sa dagat ng pula nang sila doon ay umugin. Mga pa lang po yan. Pang-apat, kung ayaw pa po maniwala, pang-apat. Yan po. Sino po dito ang nakabasa na po ng aklat ng Daniel? So, si Haring Nebuchadnezzar po, nung ako po ay high school, pinag-aaralan po namin si Haring Nebuchadnezzar. Yung kanyang pinagawang Hanging Garden of Babylon ay kinilala bilang isa sa 7 pinakamagagandang wonders of the world, kasama ng Banawi Rice Terraces. At ang pagawa nun si Haring Nebuchadnezzar. Ngayon si Haring Nebuchadnezzar nagkaroon siya ng panaginip tungkol dun sa malaking ribulto. At yung ribulto na yung sumisimbolo sa mga susunod na kaharian na mangunguna o maghahari sa mundo. At yun po ay nagkatotoo. Pagkatapos ng Babylonia, sila ay sinakop ng Media at Persia. Sumunod, sinakop sila ng mga Grego. At sumunod po yung Roma. Ano po yung Roma? Yun po yung nagpahirap kay Jesus. Yun po yung nagpako sa krus.
At yung huli po dun sa panaginip niya, may malaking bato na dumurog doon sa malaking ribulto. At sino yung malaking bato na yon? Si Jesus. At nung panahon ng Roma nga, si Jesus, siya yung sunod na kaharian na maghahari siya sa puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Lahat po iyan ang sinabi na Daniel na nangyari. Nangyari po. Sunod po, yung propesiya tungkol kay Jesus. Mula po doon sa kanyang pagkasilang hanggang sa po siya ay namatay at umakyat muli sa langit, tinupad ng Diyos. Ang sabi po dito, hindi ko po kayo hinihikayat na tumaya po sa loto, no? Pero gusto lang po ditong ilarawan kung ano yung posibilidad na mangyari yung propesiya patungkol kay Jesus. Kapag tumaya ka daw ng loto, ang tsansa mo ay isa sa 259 million. So, ibig sabihin, sa 259 million, isa lang ang tsansa mo. Pero yung kay Jesus, ang tsansa na matupad yung propesiya sa kanya, matupad yung propesiya, ay isa sa ilang zero yan. Ikaw po, zillion ba yan eh? Ang daming zero eh. Hindi million eh. Ay, ito billion pala ito, no? 10 million. Hindi ito trillion ata to o zillion. Hindi ko alam. Ha? Trillion. So, isa sa isang trillion. Mas posible ka pang tumama sa loto kaysa matupad yung propesiya patungkol kay Jesus. Pero nangyari, ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Hindi porket hindi pa nangyayari ngayon, hindi na totoo. Mangyayari yan ayon sa sinabi ng Diyos kung kailan na ang tamang panahon. Ayun po ba? Nangyari po ang lahat nito nung tamang panahon na. At yung pagbabalik po ni Jesus, mangyayari yan sa tamang panahon ng Diyos. At huwag po natin hayaan na tayo po ay hindi makasama sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po, kung meron kayong pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, pag ako po nagbabasa ng Biblia, hindi lang po ako nagbabasa ng Biblia. Talaga po nagre-research ako. Nagbabasa ako ng commentary, nagbabasa ako ng concordance, nagbabasa ako ng history, nagbabasa ako ng science. Ganun po ako mag-aaral ng salita ng Diyos. At ako'y natutuwa kasi nakikita ko kung gaano kamakapangyarihan at dakila ang Diyos. Napakasarap pong mag-aaral ng salita ng Diyos. At tatalino pa po tayo. No? Tatalino tayo sa mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang isang subject matututunan mo. Halos lahat ng subject matututunan po natin sa salita ng Diyos. At meron pong isang oceanographer. Yan po, para patunayan po sa inyo talagang ang salita ng Diyos ay maaasahan, tunay, tapat, totoo, may otoridad. Ito pong oceanographer na to, ang pangalan niya po ay si Matthew Fontaine Maury. Ito po ay isang Christian. So si Matthew Fontaine Maury po ay hinahamak siya, pinagtatawanan siya kapag kumukuha siya ng mga verses sa Biblia kung saan papatunayan na merong talagang daanan sa dagat. Para mas maunawaan po natin. Kasi po noong una, ang mga tao umaabot po ng ilang buwan bago makapaglakbay sa dagat. Tama po ba? Buwan. Pero itong si Matthew Fontaine Maury, isang araw nung siya ay may sakit, binasahan siya ng anak niya ng Psalms chapter 8. Sabi niya para ma-encourage siya. Pero si Matthew Maury po, noon pa nga nagbabasa siya ng Biblia. Pero nung pagkakataong yun, binasahan siya ng kanyang anak. So, nga po dun sa sa Psalm 8, susunod po na verse, ayun po. Sabi niya po dito, ito po yung binasa ng kanyang anak. Nung nandito na po, the birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Si Matthew Maury po kasi ay isang oceanographer. Yung nag-aaral patungkol sa dagat. Paano gumagalaw ang hangin, paano gumagalaw ang tubig, paano
buhay ang isang barko. So may kinalaman po ito sa paglalayag. Yung po yung pinag-aaralan ni Matthew Maury. Ngayon po, nung narinig niya po itong Psalms 8, sabi niya, the paths of the seas, the paths of the seas, the paths of the seas. Paulit-ulit siya sa isip niya. Na-realize niya, sabi dito, that pass through the paths of the seas. So meron palang partikular na dinadaanan lang ang mga hayop at mga isda sa ilalim ng dagat. So yun po yung kanyang pag-iisip. Meron silang daanan na para lang sa kanila. So yun po yung revelation ng Diyos para sa kanya. So ang ginawa ni Matthew Maury, nag-research siya ngayon. Diba sabi ko nga po sa inyo, ilang daang araw o ilang buwan bago makarating ang mga barko sa mga lugar. At dahil po dito sa kanyang nabasa sa Psalms 8, napatunayan niya na meron pala talagang mas mabibilis na ruta para makapunta ng mabilis sa isang lugar. Na hindi mo kakailanganin ng buwan. Kaya itong daanan ng ilang araw lang o linggo lang. At si Matthew Maury nga po, ang kinilalang. So si Matthew, marami po siyang award dito, no? Siya po ang tinatawag na Father of the Virginia Polytechnic Institution. So siya po ang nagpasimula para magkaroon po ng mabibilis na ruta sa ating paglalayag. So si Matthew Fontaine Maury po yan. Bakit? Dahil naniniwala siya sa salita ng Diyos. So ipinaalam sa kanya ng Diyos na may mga daan para mas maging mabilis ang paglalayag. Biruin mo, no? Nasa Biblia pala yun, pero yung tao hindi hinahanap. Alam niyo rin po ba, bago pa malaman na ang mundo ay bilog, kasi po, sabi ng mga scientists noon, ang mundo daw po ay flat. Pagano daw po ang mundo. Kaya kapag naglalakad ka at naabutan mo yung pinakadulo, mahuhulog ka, mamamatay ka. Ganun po yung konsepto ng tao nun sa mundo. Hindi nila ang konsepto ng mundo ay bilog, flat. Pero alam niyo po ba, na una pa pong sinabi dito sa Biblia, hindi ko po alam kung sa Psalms o sa Job na ang mundo ay bilog. Ang sabi po doon, sa verse na yon, ang mundo, ang daigdig ay aking tungtungan. My earth is my footstool. Eh yung footstool po, nung time na to sa Biblia, bilog po yun. Kaya bago pa mapatunayan ng mga scientists na ang mundo ay bilog, napatunayan na po ng Biblia na ang mundo ay bilog. Pero ang tao, dahil ayaw nang maniwala, hindi siliksik ang Biblia. Pero marami pong mga patotoo sa science na makikita po natin sa Biblia. Yun po yung sinasabi dito. So ano nga po ulit yung una ng karakter ng salita ng Diyos? Ano po yung una? God's Word is authoritative, may otoridad. Pangalawa, God's Word is tunay. Mga po natin, ang salita ng Diyos ay tunay, tapat, totoo, maaasahan, at mapagkakatiwalaan. Pangatlo po at panghuli. Sa tatlo lang po yung pinili ko, pero marami pa po yan. So, God's Word is powerful. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. So, down through the centuries, the Bible has had life-transforming effects in the lives of countless people from every walk of life. Ang salita po ng Diyos mula pa noong panahon ng Genesis hanggang ngayon ay nagbabago na ng buhay ng tao. At yun po ay patotoo na totoo po ang salita ng Diyos. Tingnan niyo lang po yung buhay niyo ngayon. Binago ka na ba ng Diyos? Nabago na ba ang buhay mo? Ibig sabihin, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang sabi nga po dito sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya nga alam ni Jesus, alam ng Diyos, yung
laman ng ating mga puso. Dahil ang salita ng Diyos ay nasasaliksik ito. So, God's Word is powerful. Bakit po kaya ito makapangyarihan? Una, God's Word is powerful because it brings us into a living relationship with the living God. Sa madaling salita po, ito yung nag-uugnay sa atin upang makilala natin ang buhay na Diyos. Biruin mo yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang may likha ng langit at lupa, ay pwede mong kausapin. Ay maaari mong magkaroon kayo ng relasyon bilang ama at anak. Maaari mo siyang maging kaibigan. So yun po yung sinasabi dito. At siya ay yung tagapagligtas. Yung po yung sinasabi dito na magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Sabi nga po dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing na sisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayan ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nasama sa pamilya ng ating Panginoon ay dahil sa salita ng Diyos. Sino po ang salita ng Diyos? John chapter 1, verse 1. Pwede po bang makisuyo? John chapter 1, verse 1. Ano pong sabi doon sa John chapter 1, verse 1? Ayun ako po dito sa Biblia. May mga Biblia po tayo. John chapter 1, verse 1. Sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At sa verse 14, ano pong sabi dito? Verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos sa kagandahang loob at ng katotohanan. Sino po yung salita? Si Jesus. Ang salita ay naging tao. Kaya nga po pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sino po yung inaaral natin? Mismo ang Diyos, mismo si Jesus. Kung sino ba ang Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang layunin ng Diyos? Ano ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay? Siya po ang nagbigay noon para magkaroon po tayo sa Kanya ng makabuluhang relasyon. God's Word is powerful because it brings us into a living relationship with the living God. Pangalawa, God's Word is powerful because it changes lives. Pinagid ko na po kanina. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan dahil po ito ay nagbabago ng buhay. Gaya po ng mga tao yun sa Biblia, sila yung mga makasalanan, walang pag-asa. Pero nung nalaman nila ang salita ng Diyos, ito ang nagbago ng kanilang buhay. Gaya ni Pedro, ni Juan, ni Apostol Pablo, ni Santiago, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, at ng iba pang mga lingkod ng Diyos na kanyang binago. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong puso na sumuling. At ganun nga po ang ginawa ng Diyos sa atin. Yung puso natin ayaw magpasakop sa Diyos. Nung tayo ay makakilala kay Jesus, pinalitan niya po ito ng bagong puso. At ngayon, sumusunod na po ba tayo kay Jesus? Pag hindi po tayo sumusunod kay Jesus, ibig sabihin hindi pa tayo bagong nilalang. Sapagkat ang bagong nilalang ay binigyan ng bagong puso.
itong puso na to ang susunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ang panghuli po, God's Word is powerful. Bakit po? It gives us strength in trials. Ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng kakayahan upang malagpasan po natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Ang sabi nga po sa Santiago chapter 1 verses 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pinapaalam ng Diyos na kung magbabasa ka ng salita ng Diyos, mahanap mo yung pag-asa, mahanap mo yung kalakasan, mahanap mo yung pang-unawa. Bakit ba nangyayari itong mga pagsubok na to sa aking buhay? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. At sabi pa po ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa lipunan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At yan po ang katangian ng salita ng Diyos. God's Word is authoritative. God's Word is reliable. God's Word is powerful. At para po sa ating pagtatapos, no? Sa ating pong pagtatapos, ito po yung dapat natin gawin. Walang kapuluhan po lahat ng narinig natin ngayon kung hindi po natin ito ipamumuhay o i-apply sa ating mga buhay. Para lang po tayong mga taong tumingin sa salamin, sabi ng Biblia, at nung umalis, nakalimutan na yung ating itsura. O para lang po yung pumasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanang tenga. Walang nangyaring pagbabago sa'yo. So, ano daw po dapat natin gawin sa narinig po natin? We must read God's Word. Sino po dito ang New Year's resolution? Babasahin po na ang Biblia. Amen. Basahin po natin ang Biblia. Mula po doon sa Genesis hanggang Revelation. Tingnan po ninyo. Meron po makikita kayong pagbabago sa inyong buhay. Sabi po sa unang Pedro chapter 2 verse 2 to 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Hindi po tayo lalago sa kaligtasan kung hindi po tayo magnanais sa espiritual na pagkain. At yun nga po ang salita ng Diyos. At pangalawa po, na dapat po natin gawin salita ng Diyos, we must respond. Ano po ibig sabihin ng respond? Obey. Sundin po natin ang salita ng Diyos. Tumugon po tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. We must respond to God's Word. Ibig sabihin nun, gawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Gaya po ng ginawa ni Haring Josiah. Nung marinig niya ang salita ng Diyos, agad-agad, winasak na yung damit niya. So, hindi ko po sinasabi mo sa akin po natin gawin natin, no? Ang sinasabi lang natin, magkaroon tayo ng pagtugon dun sa dalig natin salita ng Diyos. Umaksyon agad si Haring Josiah, pinatanggal niya lahat ng ayaw ng Diyos, lahat ng nasusuklaman ng Diyos, sinira niya o binasa niya. Kaya din po sa ating buhay, sundin natin ang salita ng Diyos. Sa pagsunod, doon natin makikita ang tunay na pagbabago sa atin. Ang sabi po sa unang 1 chapter 5 verse 2 to 3, ito ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Isusunod po na slide. Kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang utos, kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos.
sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya po sa oras na ito, gaya po ng pamagat ng ating mensahe sa ngayong umaga, let us fix our mind on God's Word. Ituon po natin ang ating isipan sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 12, nang sa gayon, ay gawin natin yung mga bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, kalugod-lugod, at kung ano po yung kalooban ng Diyos. Inaniyahan ko po na ang lahat ay tumayo bilang pagtugon po sa mensahe natin po natin sa salita ng Diyos. Tayo po ba rito ay nagtitiwala ang salita ng Diyos? Sino po dito ang nagtitiwala sa salita ng Diyos? Ang sabi po ng Biblia, ang sino mang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya kailanman. Awitin po natin, ako'y magtitiwala sa iyo. Sige po, sa oras na ito, habang po inaawit po natin ang kantang ito, hayaan po natin na itara po natin na tayo nga ay tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Saan ko'y nanggagaling sa'yo? Ako'y nagtitiwala sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo.
Hilahin ka sa buhay ko. Pinagkabagay, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, lahat para sa amin. Panginoong Hesus, mahalin ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Yes, Lord, sa aming nga pong mga buhay, Ikaw ay maghari. Maghari ka po sa aming mga puso. Maghari ka po sa aming mga isipan. Maghari ka po sa lahat ng gagawin ng aming kamay. Hayaan niyo po na ang salita mo, ang aming maging sandigan, ang aming maging gabay, ang aming maging pag-asa, ang magturo sa amin ng iyong kalooban. Tulungan po ninyo kami na lumakad ayon sa iyong salita. At naniniwala po kami na kung ito'y aming gagawin, ayon po sa iyong pangako, pagpapalain, pasasaganain mo kami, at ituturo mo sa amin ang landas na matuwid. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang nakakasaliksik. Ikaw po ang nakakasiyasat ng puso ng bawat isa. Katapuin mo po ang pangangailangan ng sino mang narito ngayon. Ito man ay pangangailangan, emosyon, pangangailangan na patuloy na magsuko ng buhay sa iyo, pangangailangan na magtiwala sa iyo, pangangailangan na sundin ka ng buong puso. Anumang mga pangangailangan niyan, Panginoon, Ikaw po ang magbigay ng kaganapan. Ikaw po ang kumatagpo ng lahat ng ito. Maraming pong salamat. Bigyan niyo po ng kasapatan ang aming mga buhay sa pamamagitan ng paghahanap, pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Saluhan po natin ang matagumpayan ng gawain natin ngayong umaga. Ngayon pong natutunan natin that God's Word is authoritative, reliable, and powerful. Mas maintindihan po natin kung gaano ang ating Panginoon, ang ating sandigan, ang ating kumilihan at ang ating kanuhan. Kaya ngayon pong umaga, patuloy po natin awitan ang ating